Hello, good morning sa inyo guys. Ako naman ngayon nandito sa Office of Healing and Exorcism at mayroong tanong na gusto nilang ipasagot sa akin. At ang tanong na yun is, ah, batayan ba daw ang pangalan para sabihin nating ikaw ay nasa tunay na iglesia? Ang sagot diyan, hindi batayan ng pangalan. Bakit? Nung si Kristo ay nagtayo ng iglesia, walang pangalan yun. Walang pangalan. Sabi lang niya, I will build my church. Wala siyang binigay na pangalan. Ngayon, dumami yung mga miyembro, dumami. Pagdating nila doon sa Antioquia, for the first time, tinawag ang mga miyembro na mga Kristiyano. Nang sila'y tinawag ng mga Kristiyano, ang mga miyembro, wala pang pangalan ng iglesia noon. Wala pang pangalan ng iglesia. Ah, Hanggang sa tinawag silang na Iglesia ni Cristo, Iglesia ng Diyos. Bakit gano'n? Hindi yun official name. Yun ay tawag para bang ano ba? Sample lang natin itong ah, nanay ni Cristo, ina ni Cristo. Yung ina ni Cristo, hindi official name yon. Ang official name ng ina ni Cristo is Maria. No? Maria, ina ni Cristo. So, Iglesia ni Cristo means iglesia na si Cristo ang nagtayo. Ngayon, hindi yun official name. Tingnan ninyo ha, walang ebidensya hindi siya official name. Tinawag din siyang iglesia ng mga banal, iglesia ng mga hintil, iglesia ng Diyos. Yung iglesia ng Diyos saka iglesia ni Cristo, isang iglesia lang yan, hindi magkaibang iglesia yan. Isang iglesia lang yan. Then, yun namang sinasabi sa iglesia sa ilang, iba rin yun. Yung iglesia sa ilang, yun ay tinatawag na ngayon na Judaism. Judaism yon. Ngayon, yung iglesyang tatag ni Kristo, pagdating ng year 107, pinangalanan siya na Catholic Church. 107. Wala nang nagsusulat ng Biblia ng panahong yan. Kaya kapag tinanong, mababasa ba ang Catholic Church sa Biblia, hindi na naisulat kasi 107 pa pinangalanan. No? 90 AD lang ang Book of Revelation isinulat. Ang the last book of the Bible is the Book of Revelation, 90 AD siya ginawa. At ang ang pagkapangalan na Catholic is 107. So wala talagang pangalan ng tunay na iglesia, kaya inimbentuhan ng pangalan. O, batayan ba ang pangalan? Lagyan mo lang, halimbawa, Church of Jesus Christ and Latter-day Saints. May Jesus Christ doon. Church of Jesus Christ. Tunay na ba yon? O, meron pa. United Church of Christ in the Philippines. O, tunay na ba yon? No. Church of God International. Hindi yung members ha, kasi yung members kay Soriano yun. Yung Church of God International, iba may-ari nun. Oh. Pero hindi magkasama-sama yan. Meron pang Church of Christ na yung hindi gumagamit ng instrumento. Isa sa kanilang mga preachers, si Samudal. Oh. So, ibang grupo din yon. Pero naniniwala sila ng Diyos si Kristo. Meron ding Church of Christ na scientist. Meron din yung kay Alexander Campbell. Marami. So, hindi batayan ng pangalan para masabi mo ikaw na sa tunay na iglesia. Ang tanging batayan para malaman mo na ikaw ay nasa tunay na iglesia, kailangan ng iglesyang kinaniban mo, founded by Jesus Christ. Pangalawa, founded in Jerusalem. Pangatlo, founded on the 1st century AD. Kung ang iglesyang kinaniban mo hindi pumasa sa mga signs na yan, then, pasensya na po, wala ka sa tunay na iglesia. Ikaw ay nasa sulpot na iglesia. Bakit sulpot? Biglang sumulpot. May Kristiyano na sumulpot pa. Kaya ikaw ay nasa sulpot kung ikaw ay hindi tatag ng Panginoong Hesukristo. Ang dami nagki-claim. Inalala ko, kini-claim din ni
ni Camacho na sila daw yung nalabi sa iglesia sa ilang panaginip lang yun. Bakit? Yung iglesia sa ilang naabutan ni Kristo yun. Kasi dumagsa yun sa Jerusalem eh. Naabutan ni Kristo. Si Kristo nga pumapasok sa sinagoga nila. Yun ang kanyang nakasanayan. Mula kanyang pagkabata, siya pumapasok sa kanilang sinagoga. At yung sinagogang yun, hanggang ngayon existing pa siya. Yung iglesia na yun, yung grupo na yun, hanggang ngayon existing pa siya. At sila ang Judaism. Sila ang Judaism. At ang SDA, hindi kailanman natira sa Judaism. Dahil hanggang ngayon, meron pang Judaism. Hanggang ngayon, meron pang Judaism. No? So, hindi yan sila. Bakit? Ang SDA, based sa katuruan nila, is they see themselves as the continuators of the Millerite heritage. So, hindi sila ang nalabi sa iglesia sa ilang. Kaya ito ang sagot sa ating sa tanong na ibinigay sa atin. Ano ba ang batayan para maging ikaw ay nasa tunay na iglesia? Hindi batayan ang pangalan. Ang batayan kailangan proven, founded by Christ, proven, founded in Jerusalem, and proven first century pa nagsimula. Bakit? Yung mga sulpot, nasa mga 1517 yan nagsimula eh. Umalis si Martin Luther 1517, nagtayo ng kanyang iglesia 1522. No? So, hindi batayan ng pangalan. Kaya kung ang inyong iglesia kinaniban, walang historical record na maipakita na sila ay existing na noong 200 AD. Wala yan. Wala yan. Peke yan. Pag wala silang iglesia sa taong 200 AD, peke yan. Kaya, para malaman mo na ikaw ay nasa tunay, kailangan nasa inyo yung tatlong palatandaan. First, founded by Christ. Second, founded in Jerusalem. And third, founded in the first century. Proven by all standard references. Okay, ito lang muna ang aking video sa araw na ito. It's time to say goodbye. Bye.